Okay, alright. Patik tayo about sa Kimpogan for today, guys. Ito po yung ating topic. Sino ba si Paolo Avellino kay Kim Cho? Dahilan ng tumpuhan nila paminsan-minsan. Paano iniisip ni Paolo Avellino? Paano inisin ni Paolo Avellino si Kim Cho, guys? O ayan na, guys, ha? Yan po yung topic natin for today. At mga iba pang topic, guys, yan muna yung po na natin topic ngayon. Si Paolo Avellino ay ang kasalukuyang on-screen na team ni at partner at napapabalitang special na kasintahan o real-life partner ni Kim Cho, guys, na may kilala sa mga taglahanga bilang tambalang Kim Pao. Bagamat nananatili siyang pribado at madalas umiiwas sa mga direktang pag-amin sa media, hayagan ng kanya papapalitan ng mga matatamis na regalo tulad ng mga bulaklak tuwing Valentine's Day, makisamang bakasyon sa mga ibang bansa at todo suporta sa mga sering tulad ng Dinlang, What's Wrong with Secretary Kim at Ang Dari Bahay. Ang kanilang nakatutuwang dynamic at asaran ang ilan sa mga dahilan kung bakit patok na patok ang kanilang tambalan. Mga dahilan ng kanilang tampuhan, paminsan-minsan, guys, eto na. Ito na, guys, minsan makakaibang personalidad, energy class. Si Kim Cho ay kilalang napaka-bubbly, madaldal at lagi mataas ang enerhiya. Sa kabilang banda, si Paolo ay kilalang tahimik, seryoso at may pagkanantsalan. Ang pagkakaibang ito ang madalas pagmulan ng kanilang tampuhan o misunderstanding sa simula dahil kailangan mag-adjust ng makaibang mundo. Ang pagkakaiba ng kanilang personalidad, guys, ang pinakapopular na dahilan kung bakit madalas silang makaasaran at makatampuhan. Ngunit, ito rin ang dahilan kung bakit balanse at click na click ang kanilang relasyon. Narito ang mas malalim na detalye kung paano nagbabamayan at nagtutugma ang kanilang makaibang mundo. The bubbly versus nonchalant dynamic. Si Kim Cho, guys, the golden retriever energy. Si Kim ay kilalang loud and proud kapag masaya siya, buset ang nakakarinig ng tawa niya. Mahilig siyang mag-vlog, sumayaw at makikipag-usap sa lahat ng tao. Si Paolo Avellino naman, guys, ay cat energy. Si Paolo ay typical na tahimik, mapag-isa at seryoso ang mukha kapag walang ginagawa. Madalas siyang mapagkamalang masungit o walang pakialam, nonchalant dahil sa kinikinig. Nakikinig naman siya kahit nakikinig naman siya. Paano ito nagiging dahilan ng tampuhan? Sobrang kulit versus gusto ng tahimik. May mga pagkakataon sa taping na pagod si Paolo at gusto lang mapagpahinga sa kanyang tent. Habang si Kim naman ay patuloy ang pag-awit o pagbibiro habang hindi sumasabay si Paolo sa kakulitan ni Kim. Dito na magsisimula ang pout o pagtatampo na press. Overthinking sa relasyon. Dahil poker face si Paolo, guys, madalas isipin ni Kim sa kanya na galit o naiinis ito sa kanya. Kailangan pa ni Paolo na magpaliwanag na ganito lang talaga ang ako para mawala ang tensyon. Ang natuways ay ang magandang idudunot, the perfect balance. Natutong mag-relax si Paolo. Ayon kay Paolo, malaki ang maitutulong ni Kim para mabuhay ang kanyang social life ang kanyang social life dahil kay Kim, mas natuto siyang ngumiti, makipagsalamuhan at maging mas bukas sa mga tao.
Nagiging kalmado si Kim. Kapag masyado nang natatarantao na papanig si Kim, ang kalmado at seryosong disposisyon ni Paolo guys ang nagsisilbing anchor o sandigan niya para kumalma. Ayan po guys, ang dami pa dito guys. Ito pa. Sa ibang topic naman tayo days na pagod at hectic schedule. Dahil sa sunod-sunod na taping, pelikula at pati na rin ang kanilang mga love team, Kim Pao Tour, hindi may iwasan ang pagkapagod na kung minsan ay nagigimit sa ng konting pagkasungit o pananahimik sa set. Ang matinding pagod at hectic schedule ay sadyang sumusubok sa pasensya ng dalawa, lalo't na makasundo ang kanilang malalaking proyektong mula sa linlang, matsyong with Secretary Kim, hanggang sa dalibay, bukod pa sa mga endorsement shoot at international concert tour. Narito kung paano lumabas ang tampong ito dahil sa pagod at kung paano nila ito inaayos sa set. Ang epekto ng pagod sa kanilang mood, the quiet mood ni Paolo. Kapag puyat at pagod si Paolo guys ay mas naging tahimik at seryoso ito sa isang sunog para kay Kim na sanay sa biruan. Ang biglang pananahimik ni Paolo ay mukhang masungit o tila may nagagawang mali ang aktres na nagiging sanhi ng mabilisang tampuhan. Ang pagbababa ng energy ni Kim. Kapag si Kim naman ang nakakaramdam ng matinding pagod, nawala ang kanyang pagiging masiyahin dahil dito napapansin agad ni Paolo na may mali at kailangan niyang suyuin ang aktres para maibalik ang sigla. Paano sila nakakasundo sa likod ng kamera? Food and coffee therapy. Alam ng buong production crew na madaling siyuin ang dalawang gamit ng pagkain. Madalas magpadala o mag-abot si Paolo ng kape o paboritong pagkain ni Kim kapag nararamdaman niyang pagod na ito sa mahabang taping. Respeto o personal space. Natutunan na ng dalawa na kapag pagod ang isa, hinayaan muna niya itong mapahinga sa kanilang tent o sasakyan ng walang istorbo. Pagkatapos ng power nap, balik na ulit sila sa normal na kulitan. Ang professionalismo sa harap ng kamera. Bawi sa eksena guys, kahit gaano sila kapagod sa likod ng kamera o kahit may kaunting silent statement dahil sa antok, hindi ito nakikita kapag sumasiyaw ng direktor ng aksyon. Nagagawa pa rin nilang maghatid ng matinding kilig at emotion na parang walang anumang iniisip na pagod. Ayan po. Kaya siyempre, alam naman din natin lahat yan. Grabe na hintayan ito guys ha. Ayon sa kanilang mga direktor, may mga pagkakataong nakakaroon sila ng silent pampuhan kapag ang isang tao ay tapos na sa eksena pero kailangan pang maghintay ng matagal para sa isa. Bagamat idinadaan sa hiya. Dinadaan sa hiya. Nagiging simula ito ng kanilang biruan at suyuan guys. Ang grabe na hintayan ay isa sa mga pinakatampok na kwento sa set ng kanilang mga teleserye at pelikula dahil makaibang oras ng pag-ayos, gaya ng mahabang oras sa make-up at buhok para sa mga babae o kaya ay makaibang haba ng kanilang mga solo scene. Hindi maiiwasang maghintay ang isa habang tapos na ang isa. Narito kung paano naglalaro ang silent tampuhan. Na ito ay kung paano ito nagiging dahilan ng mas matinding kilig sa set. Ang senaryo ng silent tampuhan, ang maghihintay versus ang isinasalang. Kapag si Paolo ang unang matapos sa kanyang mga eksena, madalas siyang manatili sa set para hintayin si Kim sa halip na umuwi agad.
Ngunit kapag masyadong napatagal ang taping ni Kim dahil sa mga complex o emotional na eksena, makikita lang ni Paulo na nakaupo, tahimik at tila napapakipot. Ang mukha ng guilt ni Kim, ito na. Alam ni Kim kapag matagal na naghihintay si Paulo, kaya paglapit niya, dinadaan niya ito sa pakyut na hiya o dahan-dahang maglapit na parang bata na may nagawang kasalanan dahil alam niyang naiinip ang aktor. Paano ito nadadaan sa biruan at siluan? Pang-aasar ni Paulo. Sa halip na magalit, gamitin ito ni Paulo bilang pagkakataon para asarin si Kim. Magbibiti siya ng mga hirit tulad ng akala ko bukas pa tayo matatapos. O kaya ay titignan niya ang kanyang haka-hakang oras sa switchwatch habang nakatingin ng diretso kay Kim. Ano lambing na pambawi para mawala ang inip ni Paulo, automatic na bumabawi si Kim sa pamamagitan ng pakakabigay ng atensyon gaya ng pag-abot ng merienda, paglasikaso sa kanila o simpleng pagkipagkwentuhan na masigla para maaliw ang aktor pagkatapos ng mahabang paghihintay. Ang pahiwatig ng kanilang paghihintay, hindi umuwi na mag-isa. Ang pinupuna ng mga direktor sa crew ay ang katotohanan ng piliin man niyang magtampuhan habang naghihintay, hindi pa rin sila umaalis ng hindi sabay. Ang simpleng akto ng pagtitiis sa set para lang makasabay ang isa sa pag-uwi ng malaking patunay ng lalim ng kanilang samahan at pagpapahalaga sa isa't isa. Yan po. Paano inisin ni Paulo Avellino si Kim Chiu? Ang pagiging nonchalant at pangdidma ang pinakamabisang sandata ni Paulo para sa rin si Kim ay ang kanilang poker face o kawalan ng kibo kapag si Kim ay hyper. Tinawag pa nga siya ni Kim na isang pagbati na may BS na nice major in nonchalant dahil sa galing nito kung maniwalang pakialam para lang makuha ang reaksyon ng actress. Ang turingan ng BS Miss Major in Nonchalant guys ay naging isa sa mga pinakatatak na biro ni Kim kay Paulo na labis na kinatutuwaan ng mga tagahanga. Ang istilong ito ang pang-asar ni Paulo ay nagpapakita ng kanilang kakaibang chemistry kung saan ang tahimik na diskarte ay nagiging mabisang paraan para makuha ang buong atensyon ng actress. Narito ang mga mas malalim na pagtingin sa kung paano ginagamit ni Paulo ang kanyang pagiging nonchalant para pikunin at pasayahin si Kim. Ang sining ng poker face at pangdidma, walang reaksyon sa kulit. Kapag si Kim ay nasa kanya pinakakulit na mood, gaya ng pagsayaw ng mga TikTok trend, pagtawa ng malakas o pag-vlog sa set, sadyang tinitignan lang niya. Sadyang titignan lang siya ni Paulo ng diretso nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Ang reaksyon ni Kim, dahil sanay si Kim na pinapansin o sinasakyan ang kanyang enerhiya, ang kawalan ng kibo ni Paulo ay nagiging hamon sa kanya. Mapipilitan siyang magtanong ng galit ka ba? O kaya lalo niyong kukulitin ang aktor para lang mapangiti ito na siyang lihim na layunin ni Paulo mula sa kanila. Andit humor sa harap ng kamera. Seryosong hirit sa mga interview, sa mga press conference o media interview guys ay kapag nakukwento si Kim ng napakahaba at may kasamang matinding emosyon, biglang sisingit si Paulo ng isang maikli, seryoso ngunit napakatalas na banat. Ang biglang paglipat mula sa seryosong mukha
patungo sa mapaglarong hirit ay madalas magpatigil at magbablush kay Kim Chu. Pag-iwas sa hangin. May mga pakakataon din kapag naglalambing o napapasalamat si Kim sa kanya sa harap ng publiko, tutugunin lang ito ni Paolo ng isang simpleng salamat o tango na nagiging dahilan para magkuruwaring maiyak o magtampo si Kim sa kuryosidad kung bakit napakatipid nitong sumagot. Ang tunay na dahilan sa likod ng panggit na guys, paraan ng paglalambing. Ayon sa mga taong malapit sa dalawa, ang pagiging nandyalan ni Paolo ay hindi dahil sa ayaw niya sa kakulitan ni Kim, kundi ito ang kanyang sariling paraan ng paglalambing at pag-comfort. Alam ni Paolo sa pamamagitan ng pagiging kalmado at tahimik na bibigyan niya ng balanse ang buhay at mabilis ang takbo ng mundo ni Kim. Ang tagumpay sa huli, ang pinakamasayang bahagi ng asarang ito kapag bumigay na si Paolo matapos sa ilang minutong pagdigma. Hindi nito matiis na hindi ngumiti o tumawa kapag todo-todo ang mga pagpapakyut at pagkukulit ni Kim sa kanya. Yan po guys. At ito pa guys, another topic natin sa pambubuko at pambabara sa mga interviews. Mahilig si Paolo na magbibigay ng mga pretty o tila pabitin na sagot sa harap ng media na napapagulat o napapatahimik kay Kim. Halimbawa nito guys ay kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang relasyon, biglang magbitiw si Paolo ng masaltang line, 100 ang score ko, na napapakaba o napapareact ng gusto kay Kim habang pilit na inililihis ang usapan. Ang pambubuko at pagbabara sa mga interview ay isa sa mga pinaka-inaabangang sandali ng mga tagahanga tuwing umaharap sa media ang Kim Pao. Dito malabas ang pagiging na paglaro ni Paolo kung saan ginagamit niya mga seryosong tanaw ng reporter para gulatin si Kim at tingnan kung gaano ito mag-react. Narito kung paano dinadaan ni Paolo sa mga pabitib at nakakakilig na sagot ng pang-asar kay Kim sa harap ng mikropono. Ang estilo ng pagbitin o tweety answer. Pag-iwas versus pag-amin. Habang si Kim ay maingay at lagi inililihis sa mga tanong tungkol sa tunay nilang relasyon, gamit ng kanyang typical na habang paliwanag, biglang sisingit si Paolo ng direktahang banat. Ang mga hirit niya gaya ng mga 100, ang score ko o kasal na lang ang kulang ay sadyang nagpapatigil kay Kim sa pagsasalita. Ang pag-iwas sa media na nag-iisip. Mahilig si Paolo na mag-iwan ng mga pabitin na pahayag pagkatapos niya magbitiw ng nakakagulat na salita. Tahimik siya at ngiti-ngiti ng tipid na nag-iwan kay Kim ng responsibilidad na magpaliwanag sa media kung ano ang ibig sabihin ng aktor. Ang reaksyon ni Kim, ang pagpapanik at pagpalo, ang physical reaction ni Kim. Kitang-kita sa mga video interview na kapag nagsimula ng magchika o magbuko si Paolo, biglang lalaki ang mga mata ni Kim, mamumula ang kanyang mga mukha at mapapasandal siya kay Paolo sa labis na pagkabigla at hiya. Pilit na pagbabago ng paksa. Madalas na nagiging depensa ni Kim ay ang pagtawa ng malakal sabay hirit, ano ba yan, Paolo? O kaya ay mabilis na ibabalik ang usapan sa promo ng kanyang proyekto gaya ng dalibay para lang hindi na humaba ang pagbubuko ng aktor. Yan guys. Bakit ito kinagigiliwan ng mga publiko?
Walang filter na kilig guys. Nararamdaman ng media ang mga fans na mas totoo at natural ang kanilang chemistry dahil hindi sila sumusunod sa isang scripted na sagot. Ang pambabara ni Paolo ay hindi bastos, hindi sa itong matinding pakikipag-flirt na nagpapakita kung gaano sila kakumpasado sa isa't isa at sa totoong buhay. Ayan po guys. At another topic tayo guys ha. Kakaibang atake sa acting o paghugulat sa set. Ayan kay Kim, unpredictable ni Paolo kapag seryoso ng kanyang trabaho. Nag-iba ito ng atake sa mga eksena na madalas mag-obliga kay Kim na mag-adjust on the spot na pabirong kinaiinis at ikinahihiya ng actress kapag hindi siya nakakahanda. Ang kakaibang atake sa acting at paggugulat sa set ang napapatunay kung gaano kalalim ang professionalismo at pagtitiwala ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa isa't isa bilang mga aktor at actress. Ang estilyong ito ni Paolo ay hindi lang bas ng pang-asar. Isa itong paraan para maging mas natural raw ito, puno ng emosyon ng kanilang mga eksena. Narito kung paano binago ni Paolo ang kanyang atake doon spot at kung paano ito'y hinaharap ng actress. Ang sini at adlib at panggugulat. Ang mga hindi scripted na kilos. Sa mga romantiko at madrama eksena, may hilig si Paolo na nagpasok sa mga adlib o bigyang kilos na wala sa script line ang biglang paghawak sa mukha ni Kim, paglapit ng gusto o pagbabago ng tono ng pananalita. Ang epekto kay Kim dahil hindi ito napag-usapan o rehearsal, nagugulat si Kim sa mga harap mismo ng kamera. Ang kanyang reaction guys mula sa pagkakabigla o pagkaka-awkward hanggang sa totoong pagka-blush ay nakukuha ng direktor na madalas ay mas nagiging maganda pa sa original na plano. Bakit pabirong ikinaiinis at kinahihiya ito ni Kim? Masisira ang kanyang baon na atake. Bilang isang disiplinadong actress, madalas ay may nakahanda ng plano si Kim kung paano niya luluhang o bibitawan ng kanyang mga linya. Kapag biglang ay ibang timplan Paolo, napipilitan siyang itapon ng kanyang nakahandang plano at sumabay sa agos ng aktor. Ang panunokso at pagtatapos ng cut. Ang mga totoong panginginis ay nangyayari kapag sumisigaw na ang direktor ng cut. Dito na pabirong awayin ni Kim si Paolo at sabihin, bakit mo ginawa yun? Hindi ako handa. Habang si Paolo naman ay tawang-tawa lang ng pino dahil nakuha niya ang kanyang gustong reaksyon. Ang resulta, mas mataas na kalidad ng proyekto. Ang dalibay at what's your with Secretary Kim case, ganito ang unscripted dynamic ang dahilan kung bakit nag-viral ang marami nilang eksena sa kanilang mga serye. Pinupuri na mga direktor ang ganitong diskarte dahil pinapakita nito ang komportable sa isa't isa at meron silang mataas na antas ng acting na chemistry. At bago natin tapusin ang ating updates for today case patungkol sa Kim Pao, shout out ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating vlog at sa mga updates. Alam ko po na kayo po yung taga-masugid na fans ko, lalo na yung mas nasa ibang bansa guys. Hopefully you like my vlog at kung gusto nyo pa for more updates about sa Kim Pao guys is
Please follow us for more updates and was hanggang durating po